Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. 90% ng mga vote counting machine na i-deploy na sa mga regional hubs. Na-recover na katawan na hinihinalang sa kidnap victim na si John Rydesdale. Nasa kustodiya na ng Canadian Embassy. Department of Labor and Employment naglabas ng guidelines para sa kapakanan ng mga nasa television at movie industry. Database at ID system ng lahat ng mga public utility driver. Uumpisahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-28 sa buwan ng Abril, taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Nagpatuloy naman ngayong araw ang local absentee voting o LAV sa iba't ibang panig ng bansa. Ito ang balita ni Joey Domingo. Delayed na mahigit 2 oras ang local absentee voting ng mga pulis ng Region 6 kaninang umaga na isinagawa sa Rio Hall, Camp Martin Delgado, Fort San Pedro Drive, Iloilo City. Alas 8 ng umaga inaasahang magsisimula ang botohan, ngunit naantala ito kaya napilitang mag-antay ang mga pulis. What is important for us is other than we are also securing the election, our vote should also be casted. But very unfortunate, sa sinasabi natin, medyo malalayo yung assignment. The only way that we could do is to have this absentee voting. Late nang dumating ang COMELEC sa kampo at hindi pa rin alam ng PNP ang procedure sa botohan, kaya tinuruan muna ito ng COMELEC bago magsimula. Sa Region 6, 73 ang nag-apply para sa local absentee voting, ngunit 70 lamang dito ang qualified, samantalang delisted naman ang 3. Dito naman sa Davao City ay nakahanda na ang hanay ng Davao City Police para sa darating na halalan ngayong 9 ng Mayo 2016. Ayon kay Police Senior Superintendent Milgrace Driz, spokesperson ng Davao City Police, naging matagumpay ang City Joint Security Control Center Final Command Conference ng pulisya kasama ang COMELEC noong ika-25 ng Abril. Nakahanda na ang mga deployment para sa seguridad ng pag-transport ng mga vote counting machines o VCMs sa final testing and sealings para sa mga polling precincts, Board of Election Inspectors, mga voters sa mismong araw ng eleksyon, maging sa iba pang aktibidad pagkatapos ng eleksyon. Due for finalization na rin ang status ng mga lugar na nauna nang nailagay sa election watch list areas. Most likely nasa 3 district sila ma'am, sa Marilog, sa Paquibato and Baguio District. Nagsimula na kahapon ang 3 araw na absentee voting para sa media, mga pulis, sundalo, mga kawani ng gobyerno at mga guro sa Davao Region. Sa tala ng pulisya, boboto sa absentee voting ang 12 pulis sa Davao Oriental, 20 sa Davao del Norte, 20 sa Compostela Valley, 27 sa Davao del Sur, 210 sa regional headquarters na may kabuuang 349 sa buong Region 11. Sa La Union naman, nasa 24 na mga PNP personnel ng Police Region 1 ang bumoto sa Camp Brigadier General Oscar Florendo Parian, San Fernando, La Union. Nagsagawa naman ng inspeksyon sa mga uniform ng mga pulis sa PNP Region 11 kaninang umaga na pinangunahan ni Police Chief Superintendent Buenaventura Viray Jr., Deputy Director for Research and Development na mula pa sa National Headquarters. Mariing ipatutupad sa mga pulis ang tamang bihis, lalo na sa mga PNP personnel na madedeploy na magbabantay sa seguridad sa araw ng halalan. Isang paraan upang maiwasan
na gamitin ng sino mga anumang lawless elements para sa kanilang masamang intensyon. Matapos ang local absentee voting ay ilalagay sa kahon ang lahat ng mga balota at ipapadala sa Maynila upang doon bibilangin. Kasama ang La Union, Iloilo at Davao News Team, Joey Domingo, UNTV News, Worldwide. Dinagdagan ng Senado ng closed-circuit television o CCTV camera bilang paghahanda sa pagdating ng mga election returns o ERs at Certificate of Canvass o COCs matapos ang election sa Mayo 9. Ito ang balita ni Brian De Paz. Bilang paghahanda sa pagdating ng election returns at Certificate of Canvass na naglalaman ng mga boto para sa mga kandidato sa pagkapresidente at vice-presidente, ay dinagdagan ng CCTV sa loob at labas ng Senate Building. Ayon kay Senate Sergeant-at-Arms General Jose V. Balahadja Jr., sa ngayon nasa 32 ng closed-circuit television camera na ang nakakabit sa mga estratehikong lugar sa Senate Building. Kabilang sa babantayang mabuti ang gate na daraanan ng sasakyan, lulan ang mga Certificate of Canvass at election returns. Maging ang pag-ikot ng sasakyan patungo sa entrance ay may nakatutok ring CCTV. Paghinto ng sasakyan sa tapat ng drop-off section, may naka-standby ng security at K9 upang magsagawa ng inspeksyon. Pagpasok naman sa loob ng gusali, makikita rin ang mga kilos ng COMELEC personnel na may dalang mga ballot box na naglalaman ng election returns hanggang sa inspection area. Susunod dito ay dadalhin ang mga election returns sa storage area sa ground level ng Senado. Diyan, ipapasok sa storage, meron po kaming logbook that indicates the name of the COMELEC, our guard who is receiving his signature, and the ballot box number. Sa second floor, recto room naman, dadalhin ang Certificate of Canvass at Statement of Votes matapos na ma-inspeksyon. Sa recto, we covered all angles. Yung susi para dun sa mga ballot boxes nandito. Our ballot boxes will be in chains and we will only remove that chain when we transport these boxes to the House of Representatives. 24/7 ang recording ng CCTV ng Senado at pagbabantay ng mga security sa mga ballot box. Naka-watermark din ang oras sa video ng CCTV. Ayon kay General Balahadja, tatagal ang mga ballot box sa Senado ng 2 hanggang 3 linggo hanggang sa makompleto ito bago tuluyang dalhin sa lower house para sa joint canvassing. Ang Armed Forces of the Philippines ang magdadala ng mga ballot box mula sa Senado patungo sa House of Representatives habang ang escort naman ay ang mga legislative police at ilang kawani ng media. Humingi na rin ang Senado sa PNP na magbigay ng mga tauhan nito na magbabantay sa labas ng Senado sakaling magkaroon ng demonstrasyon. Ayon kay General Balahadja, sa Lunes isasagawa ang rehearsal kaugnay sa reception of ER at COC. Kasama na rito ang kanilang gagawing contingent plan sakaling magkaroon ng aberya sa pagdating ng mga ballot box sa Senado. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Gagamitin ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang Election Monitoring Center sa pagpapatupad ng seguridad bago at matapos ang eleksyon sa Mayo 9. Ito ang balita ni Rosalie Cots. 24 na oras ang gagawing pagbabantay ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa seguridad sa buong bansa bago at matapos ang national elections gamit ang monitoring center sa AFP General Headquarters. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Noel De Toyato, ang Election Monitoring Center ang tatanggap ng lahat ng ulat na may kaugnayan sa halalan. Ang Election Monitoring Center ay isi-set up sa AFP Commissioned Officers Club at tatauhan ng mga pulis at sundalo sa superbisyon ng Commission on Elections. Meron kaming naka-install dyan siya na video teleconferencing. We have redundancy of communication. We have cell phones, we have internet connections, but we also have our military radios. Konektado ang center na ito sa mga area command, military at police field units.
Ayon kay Colonel De Toyato, sa pamamagitan nito makapagsasagawa agad ng karampatang aksyon ang militar at pulisya sakaling makatanggap ng mga election-related incident, ganun din ang internal security concerns sa iba't ibang lugar sa bansa. We will be having dual role, internal security operations and election-related operations, area security. Samantala, 214 na mga sundalo at tauhan ng AFP ang pinayagang makapag-avail ng local absentee voting ng Commission on Elections sa AFP General Headquarters simula kahapon hanggang Biyernes. Sinamantala na ng mga itong makaboto dahil sila ay katuwang ng mga tauhan ng Philippine National Police sa pagbabantay ng seguridad sa pambansang halalan. Karamihan naman ng mga tauhan ng militar na hindi nakapag-absentee voting. Sa araw na mismo ng halalan sila makakaboto sa mga presinto kung saan sila rehistrado at nakatalagang magbantay. Usually kasi ang tropa natin naka-assign kung saan din sila nakarehistro. Usually ganun yung mga units, doon din sila nag-register. So nakakaboto pa rin sila. Maigpit naman ang billing ni AFP Acting Chief of Staff Lieutenant General Glorioso Miranda sa mga tropa ng militar na manatiling walang pinapanigang kandidato, bumoto at gawin ang responsibilidad bilang deputized agency ng COMELEC. Rosa Licos, UNTV News, Worldwide. Nilinaw naman ni PNP Chief Ricardo Marquez na hindi mga rebelde o terorista ang nambobomba sa mga NGCP Tower. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Hindi mga terorista o rebelde ang nagpapasabog ng NGCP Tower sa iba't ibang lugar sa bansa, lalo na sa Mindanao. Ito ang binigyang diin ni PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez. Sinabi ni General Marquez na ang mga may-ari ng lupa na kinatatayuan ng mga tower ang nagsasagawa ng pambobomba dahil ilang taon na silang hindi nababayaran. Sinabi pa ng General, ang iba naman ay ang usapin sa right of way kaya binobomba ang mga NGCP Tower. May mga issue kasi doon kaya may mga threats Issue ng hindi raw sila nababayaran, issue ng pinalalagyan ng mga towers daw. May mga ganong issue kaya hindi terrorism. Gayunman, sinabi ni General Marquez na mayroon ng Joint Interagency Task Force for the Security of Energy Facilities ang pamahalaan para masigurong hindi mangyayari ang pananabotahe sa transmission lines sa araw ng halalan. Kasama sa effort ng Joint Task Group is identify these people, file cases against them. Pero ang isang inaayos ng DOE at saka ng local government unit is settle yung issue ng right of way. Kasi yun ang magiging pangmatagalang sagot, katugunan doon sa problema doon. Tiniyak pa ng General na handa na rin ang mga pulis na magbabantay sa mga polling precinct sakaling magkaroon ng brownout habang nagdadaos ng halalan dahil may nakahandang flashlight at Petromax ang mga ito. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide. Nagsimula ng mamaalam si Pangulong Benigno Aquino III sa mga Pilipino mahigit 2 buwan bago siya bumaba sa pwesto. Muli rin niyang pinayuhan ang publiko na iboto ang magtutuloy sa mga nasimulang reforma kasabay ng pagpapasaring sa mga ipinapangako ng ilang kandidato. Ito ang balita ni Grace Cassie. 64 na araw na lamang ang nalalabi bago matapos ang termino ni Pangulong Benigno Aquino III sa July 2016. Kaya naman nagsimula na siyang magpaalam sa ating mga kababayan kasabay ng kanyang paglilibot sa iba't ibang lalawigan. Sa isang pagtitipon sa Cebu, nagpasalamat ang Pangulo sa lahat ng mga sumuporta at naniwala sa magagawa ng kanyang administrasyon sa loob ng 6 na taon. Nagbabalik na tayo. Ano ba ang napala natin sa sa init na pagsalubong niyo sa atin noon, sa pakikisama niyo ng pananapinas ng aking ama, hanggang sa araw na to, nandiyan pa rin kayo, kaya dapat naman talaga. Maraming salamat sa inyo. Bagaman maraming sinalungang isyu, naniniwala si Pangulong Aquino na epektibo ang mga ipinatupad na reforma sa pamahalaan, kaya dapat itong may pagpatuloy ng susunod na administrasyon. Payo niya sa mga botante na iluklok sa pwesto ang mga kandidatong magtutuloy sa magandang programa ng pamahalaan at huwag magpapadala sa mga pangakong hindi naman tiyak kung matutupad.
Di ba, para noong umpisa, sabi sa atin, bigyan niyo ako 3 na buwan, tatapusin ko ang problema ng kriminalidad. Kaya bago naman nun, nakikinig naman pala. Hindi na ho 3 na buwan ngayon, isosuppress talaga. Yung mga iba nangangako ng trabaho. Di ba? Pag ako naupo, milyong trabaho taon-taon. Pinasaringan din ng Pangulo ang mga naging pahayag ng isang kandidato kaugnay ng martial law. Ayon sa Pangulo, hindi na dapat pang maulit ang rehimeng diktadurya at dapat mapangalagaan ang demokrasyang tinamasa ng bansa. Kasama ang Cebu News Team, Grace Casin, UNTV News Worldwide. Ipinahayag ni Philippine National Police o PNP Chief Ricardo Marquez na wala nang dapat ipangamba ang publiko kaugnay sa planong paghahasik ng terorismo at pagkidnap sa mga kilalang personalidad dito sa bansa ng Abu Sayyaf Group o ASG. Ayon kay Marquez, napigilan na nila ito matapos na madakip ang ilang miyembro ng Abu Sayyaf Group. Kabilang sa mga napabalitang balak dukutin ng ASG, si Sarangani Congressman Manny Pacquiao, Presidential Daughter Chris Aquino at mismong si Pangulong Benigno Aquino III. Bukod sa kidnapping, plano rin umano ng ASG na magsagawa ng pagbobomba sa mga mall sa Metro Manila. Ngunit ayon kay Marquez, sa ngayon wala pa silang namomonitor na Abu Sayyaf dito sa NCR. Samantala, ipinauubaya na ng Philippine National Police o PNP sa Canadian Embassy ang pagkumpirma kung kay John Ridsdale nga ang pinugutan o ang napinugutan ng ulo ng bandidong Abu Sayyaf ang natagpo ang katawan sa Sulu. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nasa kustodiya na ng Canadian Embassy ang pinaniniwalaang katawan ng kidnap victim na si John Ridsdale na natagpuan sa barangay Gata, Talipaw, Sulu kahapon. Ayon kay PNP Chief, Police Director General Ricardo Marquez, mula sa Sulu ay inilipad ito kaninang umaga sa Heritage Park. Sa Heritage Park na rin aniya ito ay sinailalim ng PNP SOCO sa otopsiya. Gayunman, ipinauubaya na ng PNP sa Canadian Embassy ang pagkumpirma kung ito talaga ang katawan ni John Ridsdale. Dinipensahan naman ni General Marquez ang mga tauhan sa hulo kung bakit hindi naharang sa checkpoint ang mga nagtapo ng pugot na ulo ng Canadian na si Ridsdale. Aniya, may mga checkpoint sa lugar subalit dahil sa kakulangan ng tauhan ay hindi mabantayan ang lahat ng lugar. Because of the limitation in number, because of the dynamics that exist in the operational area, ay siyempre hindi naman siguro dadaan dun sa may checkpoint yung kanya yun. Sa kabila naman ng mga batikos na natatanggap ng mga otoridad, nagpahayag naman ng suporta ang DFA sa mga law enforcement agency na nagbubuwis din ng buhay sa pagliligtas sa mga nakikidnap ng bandidong grupo sa Mindanao. Kinukondina natin ang ganyang extremism, terrorism. Sabi natin, lalabanan natin terrorism in all its forms. And pangatlo, nag-express tayo ng support, no? Patuloy na pagsuporta sa mga law enforcement and security officers natin, no? Na nagbubuwis ang kanilang buhay para ma-rescue, no? Yung mga kidnap victims. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide. Susunod sa ito ang balita. Database at ID system ng lahat ng mga public utility driver. Uumpisahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Department of Labor and Employment naglabas ng guidelines para sa kapakanan ng mga nasa television at movie industry. Pag-i-issue ng warrant of arrest laban kay North Cotabato Governor Emilio Mendoza, ipinagpaliban ng Sandigang Bayan.
Nagbabalik ang Ito ang Balita. Isang Freedom Memorial Museum ang itatayo sa Quezon City bilang pagbibigay pugay sa mga naging bayani ng panahong diktadorya. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Pinangunahan ni Pangulong Benigno Aquino III ang groundbreaking ceremony para sa pagtatayo ng Freedom Memorial Museum. Ang Freedom Memorial ay tatayo sa loob ng Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center sa Quezon City. Layon ng museo na alalahanin ang mga taong nagsakripisyo ng kanilang mga buhay upang ipaglaban ang karapatang pantao at kalayaan ng bansa noong martial law. Tatayo sa lugar na ito ang museong maglalahad ng panahon ng diktadurang Marcos at ang mga kwento ng mga nagdusa at nanindigan. Ayon kay Pangulong Aquino, dapat alalahanin ng mga Pilipino ang mga nakaraang pangyayari sa bansa at gawing batayan sa kanilang mga pagboto sa darating na eleksyon. Dito muling binatikos ng Pangulo ang pamilya Marcos, partikular na si Vice Presidential Candidate Bongbong Marcos. Ngayon din po, nakarinig na ba tayo ng paghingi ng paumanhin mula sa mga kadugo ng diktador? Ang masakit nga, imbis na humingi ng tawad sa kalupitan ng martial law, ang sinabi pa ng anak ni Ginoong Marcos, and again, I quote, "I am ready to say sorry if I knew what I have to be sorry for." Nanawagan rin ng Pangulo sa mga botante na piliing mabuti ang susunod na magiging lider ng bansa. Ang tanong, bibigyan niyo ba ng pagkakataong mamuno ang mga taong sisiga-siga o parang kada bukas ng bibig ay mayroong bagong inaaway? Malinaw naman noong martial law. Ang gobyernong binigyan ng kapangyarihan ng taong bayan, ginamit ang kapangyarihan iyon para apihin ang sambayanan. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Halos tapos na ang deployment sa mga regional hub ng mga vote counting machine o VCM at naipadala na rin sa Mindanao ang mga balota na gagamitin sa halalan sa ika-9 ng Mayo. Ito ang balita ni Victor Cosare. Sa mahigit 70,000 makinang gagamitin sa halalan sa Mayo, 95% na ang tapos sa production stage ng Smartmatic at na-turn over na sa COMELEC para ma-deliver sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon kay COMELEC Commissioner Sheriff Abbas, pinuno ng Packing and Shipping Committee ng Pole Body, 90% na sa mga VCM ang naipadala na sa mga regional hub. Ang natitirang 10% ay sa mga malalapit na lugar na lamang kagaya ng Metro Manila. Ang natila na 5 nasa NCR area na. So we can deploy siguro 1 to 2 days. Matatapos namin. Basta before FTS, siguro 100% na kami. Dadalhin naman sa mga presinto ang mga makina kapag isasagawa na ang final testing and sealing sa mga ito. May 2 hanggang May 6 itinakda ng COMELEC ang final testing and sealing. Umaasa naman ang Pole Body na hindi mati-TRO ang kontrata sa deployment ng mga makina at paraphernalia na gagamitin sa halalan na nakuha ng kumpanyang Tugo. Naghain ng reklamo sa Manila RTC Branch 173 ang kumpanyang Air 21 na kinu-question ang pagkaka-award ng kontrata sa Tugo. Actually, may protest ang Air 21 dyan. We resolve it already. Mayroon silang MR, mayroon din silang protest. So, niresolve namin yung protest. Talagang qualified talagang. Yung Air 21, sad to say, sa back level, talagang disqualified siya. Samantala ayon kay Abbas, halos tapos na rin ang deployment ng mga balota na gagamitin sa Mindanao. April 25, sinimula ng COMELEC ang pagpapadala ng mga balota sa mga malalayong lugar sa bansa. May 4 target na makumpleto ang deployment sa lahat ng mga balota sa buong bansa. Sa Municipal Treasurer's Office muna ilalagak ang mga balota at kukunin ng election officers sa araw ng halalan. Pagdating niya sa munisipyo, i-account yan, kukunin ng serial number and then isa-safe keep yan. And then merong counter signature yan bawat political party and candidates. And then please, siyempre, PNP 24/7 yan. Samantala bilang contingency, may mga kausap na may-ari ng private planes at chopper ang Tugo na gagamitin sakaling naipadala sa maling lugar ang balota. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Balak ng umpisahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa lalong madaling panahon ang pagbuo ng database ng lahat ng mga public utility drivers sa buong bansa. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yun, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Mon Ocson. Mon, bakit to? Para saan to?
Bunsod kasi, Attorney Reg, ng mga aksidente na madalas na kinasasangkutan itong mga public utility drivers, minarapat ng LTFRB na umpisahan ng gawin itong database at yung ID system. Maglalaman ng database at yung ID system ng mahalagang impormasyon gaya ng pangalan ng driver at operator ng kanyang minamanehong sasakyan. Maging yung mga nakaraang performance ng mga driver ay nandoon din sa database dun sa kanyang dating pinasukan na trabaho. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng batayan ang employer kung tatanggapin niya o hindi yung mga nag-a-apply sa kanila ng mga driver. Narito ang pahayag ni Attorney Winston Hines. Well, kailangan din natin ating mga database lahat ng mga drivers, pati ang mga bus companies para magkaroon tayo ng record ng lahat at para kung may mga kaso sa kanila ay nai-record din natin para kakaroon sila ng employment history at doon malalaman kung sila ba ay karapat-dapat o hindi. Nauna na pinatupad to, Atty. Reg, kung matatandaan mo, sa mga taxi driver, bunsod na dumadaming reklamo din sa kanila. Sa pamamagitan ng ID system, madaling makikilala yung driver at mas malaki ang posibilidad na magkaroon daw ng takot itong mga driver na gumawa ng hindi maganda sa mga pasahero. Mas madaling mamamonitor din kung sino yung driver ng isang sasakyan, lalo na kung may aksidente. Tulong yan ng database na gagawin. Gagawa rin ng LTFRB ng isang mobile application na maaring ma-access ng mga pasahero kung saan makikita nila yung profile ng isang driver, pati na yung kanyang violation. So balit ayon sa LTFRB, responsibilidad pa rin talaga ng mga operator itong mga driver. Narito ang pahayag ng LTFRB. Pero pinaka-importante pa rin ay yung tamang pagpili ng ating mga bus operators at pagdisiplina sa kanilang mga bus drivers. Amin pa rin pinagpapatuloy yung aming mga drivers sa academy para talagang makapag-aral na muli at masanay ang ating mga bus drivers tungkol sa pagmamaneho. Last year, nakapagtala ang LTFRB ng mahigit 3,000 na mga reklamo dun sa mga taxi driver at dito lamang nakaraang linggo, 17 na bus ang sinuspindi ng LTFRB na kinasasangkutan ng mga aksidente at meron pang mga namatay, Attorney Reg. Mon, may oras pa ba para i-implement ito ng LTFRB ngayong kulang-kulang mga 2 months na lang bago umupo yung bagong presidente? Ang pag-asa nila dyan ay may pagpatuloy sana ng susunod kasi maganda naman daw yung layunin ng programa. Lalo na magkakaroon tayo ng database ng lahat ng mga driver, mas magiging mabilis nga yung pag-alam sa mga impormasyon na kinakailangan, lalo na pag may mga aksidente. Would they bid this out or parang yung internal IT department na lang nila yung gagawa ng database na yon? Kailangan nilang i-bid to kasi medyo malaki yata yung magiging data talaga kung lahat ng driver sa buong Pilipinas yan. So, ang proseso niyan, malamang hindi naaabutin nila at malamang sa susunod na administrasyon yung magsapapatuloy ng proyekto. May balak rin ba na i-share itong database na to sa ibang ahensya ng gobyerno katulad ng PNP, etc.? Meron, Attorney Reg, lalo na sa MMDA, LTO at sa PNP. Maraming salamat, Monokson, para sa ulat na yan. Sa iba pang balita, nagprotesta ang ilang empleyado ng Philippine General Hospital o PGH upang humiling ng dagdag sahod sa gobyerno. Ayon sa grupo, nais nilang itaas sa 750 kada araw o 16,000 ang kanilang buwanang sahod. Anila, ang dagdag na 500 pesos kada buwan na ibinigay nitong nakaraang mga buwan ay hindi sapat sa kanilang pangangailangan. Sa pagbubukas ng sesyon ng 17th Congress, makikiusap ang PGH employee sa mga mambabatas sa maisabatas ang National Minimum Wage Bill. Ang SSL4 ay mag-i-increase na sa amin ng 500 per month. Pero malaki po ang mababawa sa aming mga benepisyo na nakapaloob sa Magna Carta o Public Health Workers na umaabot halos ng 4,000. Nanawagan naman sa Department of Health o DOH ang pamilya ng batang nasawi. Matapos mabakunahan kontra dengue sa Bataan, nasuriin muna ang medical records ng mga estudyante bago mag-administer ng bakuna sa mga paaralan. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Naghihinagpis ang pamilya Ramirez sa sinapit ng 11 anyos na batang si John Paul Rafael. Nasawi ang bata noong Abril 11, ilang araw matapos ang bigyan ng anti-dengue vaccine sa pinapasukan niyang Overland Elementary School sa Bagak, Bataan noong March 31. Ayon sa tiyahin ni John Paul, nakarandam ng pagkahilo ang bata at nilagnat matapos siyang mabakunahan.
Bagaman binigyan siya ng anti-fever medication, nilagnat pa rin ito at namanas kaya dinala na siya sa ospital kung saan siya nasawi matapos ang ilang araw na pagkaka-confine. Sa report ng attending physician, congenital heart failure at komplikasyon sa pneumonia ang cause of death ng bata. Ayon sa kaanak ni John Paul, matagal nang may butas sa puso ang bata at hinala nila na trigger ng bakuna ang kondisyon nito. Kami, mahirap, sobrang sakit, kaya dapat wag nang maulit sa iba. Iginiit naman ng DOH Central Luzon na walang kinalaman ng anti-dengue vaccine sa pagkamatay ng bata at maaari itong maklasify bilang coincidental with the vaccination. Panawagan naman ang pamilya sa Department of Health at sa mga guro na alamin ang medical records ng mga estudyante bago bigyan ng anumang gamot o bakuna sa paaralan upang wag nang maulit ang insidente. Iba yung ingat na lang po sa mga tuturukan. Kung may sakit siya, alamin muna. Hindi basta-basta turok ng turok. Kung meron mang kahit anong ibabakuna or iti-take na galing sa school, kailangan alam din sana ng mga teachers kung ano talaga yung kailangan nilang details at merong medical record yung mga bata. Kasama ang Bataan News Team, Joshua Antonio, UNTV News Worldwide. Tiniyak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na sapat ang supply ng isda sa bansa sa kabila ng pag-iral ng El Nino. Ayon kay Department of Agriculture Undersecretary Asis Perez, mas maliit pa rin ang idinulot na pinsala ng El Nino sa pangisdaan ngayong taon kumpara noong 1997 hanggang 1998 kung saan umabot sa 23% ang nabawas sa produksyon. Sinabi pa ni Perez na sa kasalukuyan ay stable pa rin ang presyo ng isda sa mga pamilihan. So, kung tatamaan yung fishery sector, the way we predict it to be that's close to 80 billion pesos. So, hindi naman ganon. So, masaya tayo, hindi tayo tinamaan ng ganon katindi. Samantala, itinatayo na ang sariling building ng BFAR sa Bureau of Animal Industry Compound sa Quezon City. May pondo ito na 600 milyong piso. At ayon kay Asis, sa pamamagitan nito, mas bibilis na ang transaksyon para sa pagbibigay ng magandang serbisyo sa publiko. Sa ngayon ay nasa Philippine Coconut Authority o PCA building pa ang tanggapan ng Bureau of Animal Industry. Ipinagpaliban ng Sandigan Bayan ng paglalabas ng warrant of arrest laban kay North Cotabato Governor Emilio Mendoza na nahaharap sa kasong graft. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Pag-aaralan muna ng Sandigan Bayan 1st Division ang mosyon ni North Cotabato Governor Emilio Mendoza bago maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Kaugnay ito sa kasong graft ni Mendoza dahil sa munay pagbibigay niya ng pabor sa gasolinahan ng kanyang ina noong 2010 para sa 2.4 million worth of fuel supply. Ayon kay Associate Justice Efren de la Cruz, bagaman naglabas na sila ng resolusyon na nagsasabing may probable cause ang kaso ni Mendoza at ipinag-utos na rin ang pag-i-issue ng arrest warrant, diringgin muna nila ang inihabol na mosyon ni Mendoza. Paliwanag ng kampo niya, hindi nila natanggap ang resolusyon ng korte kaya't nagsumiti pa sila ng motion for judicial determination of probable cause. Binigyan ng korte ng 10 araw ang prosecution upang maghain ng comment at 5 araw naman ang depensa upang mag-reply. Matapos ito, saka pala magdidesisyon ng korte kung may sapat na dahilan upang ipaaresto si Mendoza. Maliban sa kasong graft sa Sandigan Bayan, maaaring maharap din si Mendoza sa kasong murder, frustrated murder, attempted murder at ilang administrative charges kaugnay ng kontrobersyal na Kidapawan dispersal noong April 1. Inireklamo ng Kidapawan farmers si Mendoza at iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan sa ombudsman dahil sa namatay at nasugatan sa madugong dispersal. Joyce Balancho, UNTV News, Worldwide. Naghain ng motion for reconsideration ang Office of the Special Prosecutor sa naging desisyon ng Sandigan Bayan na payagang makapagpiyansa si Masbate Governor Rezalina Lañete sa kasong plunder kaugnay ng PIDAF scam. Anila, nakatanggap ang dating kongresista ng mahigit 76 million pesos na komisyon mula sa PIDAF scam base sa daily disbursement report ni Ben Hurluy.
Ngunit hindi sinama sa computation ng korte ang mahigit 34 million pesos na komisyon na nakalagay sa report ni Ben Hurluy, kaya't nagmukhang hindi naabot ang threshold amount ng plunder na 50 million pesos. Hindi rin anya itinanggi ni Lañete na siya ang pumirma sa mga dokumentong ginamit sa transaksyon ng PIRAF scam. Base rin anya sa naging investigasyon ng Ombudsman, hindi naman na-deliver at na-implementa ang mga proyektong pinondohan ng kanyang PIRAF. Dahil dito, hinihiling ng Office of the Special Prosecutor na bawiin ng Sandigan Bayan ang granting ng bail petition ni Lañete at ipag-utos na ibalik siya sa detention cell. Samantala, sinampahan na rin ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ng kaukulang reklamo ang 3 opisyal ng PhilRem Service Corporation kaugnay ng kanilang partisipasyon sa $81 million money laundering scandal. Kinasuhan ng money laundering sa Department of Justice o DOJ sina Salud Bautista, ang presidente ng PhilRem, Michael Concon Bautista, Chairman of the Board at Treasurer, at si Anthony Pelejo, ang Compliance Officer ng nasabing remittance company. Ang PhilRem ang nagsilbing tulay upang mailipat sa accounts ng Soler at Eastern Hawaii Casinos at kay Wei Kang Shu ang $81 million mula sa mga bogus accounts sa RCBC Jupiter Branch. Batay sa isinampang reklamo ng AMLAC, sinadya umano ng mga nabanggit na opisyal ng PhilRem na ilihim ang mahigit $13 million na i-deliver kay Kim Wong upang iligaw ang AMLAC sa kanilang investigasyon. Hindi rin umano napatunayan ng mga respondent na si William Go ang nag-utos sa kanila na i-remit sa 2 kasino at kay Wei Kang Shu ang $81 million na ninakaw mula sa bank ng Bangladesh. Sa ibang balita, ipinag-utos na ng Department of Labor and Employment o DOLE ang 8 hanggang 12 oras lamang na trabaho ng mga nasa TV at movie industries. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Naglabas na ng guidelines ang Department of Labor and Employment para sa mga nagtatrabaho sa movie at television industry. Bunso dito ng apela ng mga opisyal at kinatawan ng film at TV industry labor force. Nakapaloob sa DOLE Labor Advisory Number 04 Series of 2016 na dapat ay 8 oras lamang ang actual work hours ng mga nagtatrabaho sa mga industriyang ito. Kasama na rito ang mga artista, direktor, cameraman, production people, news anchor at iba pang bumubuo ng news organization. Sakali namang kinakailangang mag-extend, hindi dapat lalampas sa 12 oras ang oras ng trabaho ng mga ito. Ayon sa DOLE, isinasaalang-alang nila ang kalusugan at kapakanan ng mga manggagawa. Pag-prolong yung working hours, mag-exceed ng 12 hours, maraming associated na sakit in the long term. And aside from that, tataas yung risk niya, yung exposure sa risk ng aksidente. Napatunayan din sa mga pag-aaral na paglampas mo ng 12 hours, napakababa ang productivity ng isang manggagawa. Bukod dito, kailangan din covered ng Pag-ibig, PhilHealth, Social Security System at iba pang benepisyo ang mga empleyado. Pabor naman dito ang ilang ordinaryong TV employee tulad ni Ann, hindi niya tunay na pangalan. Umalis si Ann sa isang sikat na TV network dahil halos inaabot na siya ng 24 oras sa trabaho at sa halip ay lumipat sa isang stasyon na sumusunod sa tamang working hours. Hindi na rin kasi siya healthy kung gusto mo nang mag-build ng family. Siyempre, after office hours, gusto mo nang makasama yung pamilya mo, diba? Ayon naman kay Actors Guild President Res Cortez, matagal na nilang hinihintay ang pagkakataong maisaayos ang kapakanan ng mga manggagawa sa telebisyon at pelikula. Masyadong nagiging practice na, lalong-lalo na sa television na kahit magtrabaho ka ng 24 oras, ang bayad pa rin ay isang araw. May mga labor law compliance officer na magmomonitor kung sumusunod ang mga TV network at movie production houses sa naturang kautusan. Ini-encourage natin yung voluntary compliance. Nakikipag-usap tayo sa mga movie and TV industry para mag-comply sila na mismo mag-comply sa ating regulasyon. At kung nahihirapan sila mag-comply, hinahanapan natin sila ng framework paano sila makaka-comply. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. $2,300
at 48 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan. Hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Magbabalik ang Ito ang Balita. May mga personal na desisyon tayong ginagawa sa buhay at dapat lang na pinag-iisipan natin ng mabuti ang bawat isa sa mga ito. Meron din namang mga desisyon tayong pintig ng puso ang ating pinakikinggan. Kung sa pansariling kapakanan, naniniguro tayong tama ang ating mga gagawin. Yung para sa bayan pa ba ang ating babaliwalain? Ikaw, paano ka pumili? Paano ka ba pumili? Puso at isip. Medyo hindi ko matanggap kasi bakit ako? Yun ang tinanong ko sa sarili ko. Bakit ganyan ang anak ko? Biyernes ng gabi, mahahalagang reviews ang ihahatid ng Manibela alas 6:30 ng gabi at ng Polewatch alas 7 ng gabi sa Intelligent Primetime TV ng UNTV. Mga kasangbahay, narinig niyo na ba? Kung hindi pa, naku, every Saturday na po ang ASOP by Request, 8 to 9 p.m. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang pagtanggap namin ng inyong mga request from A Song of Praise Music Festival. Kita-kita tayo tuwing Sabado, mga kasangbahay! Watch the happy people as they serve the community in Rotary in Action. Tuwing Sabado, alas 6:15 hanggang alas 7 ng gabi sa inyong Weekend Intelligent Primetime TV on UNTV. Have yourself a new dimension of what a morning should be. General information that broaden our minds. Entertaining and interesting topics that enrich our beings. And what can you ask for? Free consultation on air. Start your morning right with Good Morning Kuya. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA Quezon Avenue sa Quezon City. Ito ang balita ni Monokson Live. Mon, kamusta dyan? Magandang gabi, Atty. Reg. Sitwasyon ng traffic lalo na sa EDSA. Doon po mga pupunta po ng Pasay sa oras na ito. At yung mga uuwi din ng Quezon City, matinding traffic po nasa lubong sa atin sa oras na ito. Dito kami ngayon sa may area ng EDSA Quezon Avenue, pero dito ngayon ay walang masyadong problema. Subalit, yung po mga pupunta po ng area ng southbound, lalo na pupunta ng south, particular dyan po sa may area ng Makati at ng Pasay, dyan pa lamang po sa may area ng Ortigas patungo po ng Shaw ay babagal na po ang daloy ng mga sasakyan. Magmula po sa may kanto ng EDSA Shaw, tuloy-tuloy po sa may Boni at hanggang sa may area ng Pioneer, mabagal po ang daloy ng sasakyan hanggang sa may area ng Orense, kasama na rin po itong Buendia at Ayala. Hanggang sa may Magallanes Interchange, pagbaba po dyan sa may kanto ng Evangelista sa may Makati, tuloy-tuloy po sa may Malibay, Pasay Tap at dyan po sa may area ng MOA ay medyo mabagal po ang daloy ng mga sasakyan.
Sa mga babalik naman po ng Quezon City, simula pa lamang po dyan sa may area ng Pasay, partikular itong Taft, going po ng Magallanes Interchange. Moderate to heavy traffic po tayo hanggang makababa po dyan sa may area ng Makati, partikular itong Ayala at Buendia. Mabagal din po ang daloy ng sasakyan dyan po sa may Orense. Moderate to heavy traffic po andyan sa may area ng Pioneer, Boni at hanggang sa may Shaw. Light to moderate naman dyan sa may Ortigas, going po ng Ortigas flyover. Partikular dyan po sa may area tapat po ng Robinson. At ito namang White Plains po, moderate traffic tayo, tuloy-tuloy na po yan hanggang sa may area ng Cubao at dyan sa may mga tapat po ng bus terminal along EDSA. Luluwag lamang po yan, makalagpas ng Kamuning flyover. Subalit, sa nakikita nyo po ngayon, itong area ng northbound lane ng Quezon Avenue flyover, traffic na po, tuloy-tuloy po yan hanggang sa may kanto ng North Avenue at hanggang makarating po kayo dyan sa may area ng Muñoz. Luluwag lamang, makalagpas po dyan, patungo po ng Balintawak at hanggang sa may monumento. Paalala po sa ating mga kababayan ang number coding hanggang mamayang alas 7 pa po ng gabi. Sa lahat ng mga sasakyan na ang plate number nagtatapos po sa 7 at 8, bawal po sa mga lansangan hanggang mamayang alas 7 ng gabi. Yan ang ating traffic update. Balik sa iyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Monokso. Nag-uulat ng live mula sa EDSA Quezon Avenue sa Quezon City. Mahigit sa 1,000 residente sa isang barangay sa San Jose del Monte, Bulacan ang nabigyan ng libreng serbisyo sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International o MCGI. Nagbabalik si Monokson. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakatanggap ng libreng serbisyo medikal ang maraming residente sa Barangay Fatima 5 Area E sa Sapang Palay, San Jose del Monte, Bulacan. Sa isinagawang libreng medical mission ng UNTV at members ng Church of God International, kabuang 1,167 ang napaglingkuran ng iba't ibang serbisyo. Kabilang na dito ang medical adult at pedia consultation, libreng salamin sa mata, libreng pabunot ng sirang ngipin, ECG, chest x-ray, physical at massage therapy, acupuncture at libreng gamot. Pinagpasalamat ng ilang residente ang gawaing ito ng UNTV at MCGI na malaking tulong sa mga mahihirap at may karamdaman. Pinagamot ko po yung anak ko, pina-check up. Ang panganay ko po may sakit na obosipon. Yung pangalawa po, sa sugat po. Pati ako po, sugat din. Yung ito po, gamot naman, vitamins lang po. Kay Brad Eli Soriano tsaka kay Kuya Daniel, maraming salamat po at napagbigyan niyo po yung aming request dito sa San Jose del Monte. Nakikita rin po kasi namin, napapanood po namin sa TV yung sinasabi na action muna o serbisyo muna bago mag-report. So yun po yung nakita po namin. So sabi namin, gusto rin po namin magawa rin po dito sa San Jose del Monte na hindi puro mga pa-ads lang, pa-media lang, pero at least gumagawa po kaagad, ina-actionan po kaagad. Ang pagsasagawa ng medical at dental mission ay bahagi ng advokasya ng UNTV at MCGI na makatulong sa kapwa-tao, lalo na sa mga mahihirap at nangangailangan. Kasama ang Bulacan News Team, Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Mahigit 100 na naaresto sa sinasabing pinakamalaking gang bust sa New York City. Samantala, ilang bahay ang nawasak sa Texas habang binaha naman ang ilang bahagi ng Missouri kasunod ng nararanasang severe weather condition sa Amerika. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Rosalie Coz. Sa Amerika, ilang ari-arian sa Texas ang nasira dahil sa mga bagyo at buhawi na nanalasa sa rehiyon kahapon. Nawala ng bubong ang ilang bahay dahil sa malakas na hangin at ulan. Ilang garahe rin ang nag-collapse. Ayon sa ulat, nasa 5 buhawi ang nanalasa sa Texas, Missouri at Kansas. Malaking pagbaha naman ang nangyari sa Mosby, Missouri, kung saan isang golf course din ang nalubog sa baha. Nawalan din ng supply ng kuryente ang ilang bahagi ng Texas at Missouri at inaasahan naman na patuloy na makakaranas pa ng ilang bagyo ang rehiyon hanggang sa katapusan ng linggo. Samantala, 120 ang naaresto sa pinaniniwalaang pinakamalaking gang bust sa kasaysayan ng New York City.
Ang mga naaresto ay miyembro ng dalawang magkaribal na grupo na Two Fly YGZ at The Big Money Bosses. Ayon sa mga pulis, nag-o-operate ang mga ito sa mga public housing developments sa Bronx. Sinabi naman ng isang US attorney na nahaharap ang mga grupo sa kasong murder, racketeering, narcotics at gun crimes. At sa London, pansamantalang hindi maririnig ang sikat na chimes ng Big Ben sa susunod na taon. Ito'y dahil sa isa sa ilalim sa repair ang 160 taong clock tower. Ayon sa mga engineer, 3 taong matatakpan ng scaffolding ang tower, ngunit plano pa rin nila na maipakita ang 1 sa 4 na orasan nito. Ayon sa House of Commons, tutunog lamang ang tower sa mga importanteng event. Tinatayang aabot sa $42 million ang gugugulin sa pag-repair nito. Huling kinumpuni ang clock tower noong 1983 hanggang 1985. Rosa Licoz, UNTV News, Worldwide. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa sports kasama si Talia Via. Salamat, Atty. Reg. Naging mainit ang paghaharap ni na World Heavyweight Champion Tyson Fury at Ukrainian challenger Vladimir Klitschko sa ginanap na press conference para sa kanilang pagsasagupa sa July sa Manchester Arena. Ginulat ni Fury ang mundo ng boxing nang ma-upset ang Unified Heavyweight World Champion na si Klitschko sa Dusseldorf noong Nobyembre. Mula noon ay wala nang tigil sa palitan ng salita ang dalawa para sa kanilang build-up sa July 9 rematch. Nakihalubilo si First Lady Michelle Obama sa may 85 miyembro ng Team USA sa Times Square para sa kick-off rally sa 100-day countdown sa Rio Olympics na idaraos sa Agosto. Pinasalamatan ng First Lady ang mga Olympic at Paralympic athletes na kakatawan sa United States sa Olimpiada sa Brazil. Nanawagan din si Mrs. Obama sa mga atleta na gawin ang lahat para sa bandila ng United States. Nag-organize ng pavilion ang US Olympic Committee, 2 block ang layo sa Broadway upang makasalamuha ng publiko ang Team USA at maipokus ang atensyon sa espiritu ng Olimpiada. Bukod sa United States, nagsagawa rin ang iba pang bansa ng katulad na seremonya kaugnay ng pagdaraos ng unang Olympic Games sa South America. At yan ang ating mga balita sa sports ngayong gabi. Ako po si Talia Javier, balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.